Hoy, bakit kaya halos lahat ng mga bata ay sinundo na? Bakit wala pang sundo sa akin? Hindi naman ako pwedeng maiwan dito mag-isa. May pulang bulaklak pa naman ako na natanggap kanina. Saka, gabi-gabi naman akong kumakain ng maayos. 5 na ako. Alam ko nang pumikit ng mahimbing. Hoy! Nangako si Papa kaninang umaga na pagkatapos niyang magtrabaho, susunduin niya ako. Hindi naman pwedeng magsinungaling ang mga tatay, di ba? Ang mga sinungaling ay masamang bata. Hindi ka naman nagsisinungaling sa akin, di ba? Nangako ka na susunduin mo ako, okay? Nakakalungkot mag-isa dito. Bakit hindi ka nagsasalita? At isang gabi, ilang araw na ang nakalipas, kumakain kami ng mga kaibigan ko sa isang karinderya nang biglang may isang pamilyar na mukha ang sumulpot sa harapan namin. Si Lee pala ang dating girlfriend ko. Akala ko nasa ibang bansa pa siya para mag-aral. Pagkatapos ng ilang taon, nagulat ako nang makita ko siya. Medyo nahihiya akong tumayo at batiin siya. Lee, kailan ka pa bumalik? Kararating ko lang, sagot niya. Biglang may isang maliit na boses ang umalingaw mula sa likod ni Lee. At pagkatapos, sumilip ang isang maliit na ulo mula sa likuran niya. Tumingin sa akin ang bata, halatang curious. Nang makita ko ang bata, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Anak niya kaya ito? Marami na kaming taon na naghiwalay, pero may maliit pa rin akong pag-asa sa puso ko. Ngunit mukhang nawala na ang pag-asang iyon. Sinikap kong itago ang kalungkutan ko at umaktong normal. Magkaklase tayo sa college dati, di ba? Naghiwalay lang tayo pagkatapos nating graduate, at hindi na tayo nagkita muli, sabi ko. Kung ikukumpara sa 4 na taon na nakalipas, hindi gaanong nagbago si Leah. Maganda pa rin siya, pero mas mature na. Naging nanay ka na pala? 4 na taon na, sagot niya sabay buntong hininga. Tingnan mo naman itong sarili ko. Wala akong disiplina. Paano ko ipagkakatiwala sa iyo ang anak ko sa ganyang itsura mo? Tinaasan ako ni Lee ng kilay. Hindi pa rin nagbabago ang galit niyang hitsura. Teka, anong sinabi niya kanina? 4 na taon na siyang nanay? Ipagkakatiwala sa akin ang anak niya. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ako sinagot ni Lee. Hinilan niya ang bata sa harapan niya. Anak, hindi ba't gustong-gusto mong makita ang iyong papa? Ito ang papa mo. Kahit na may hinala ako, nagulat pa rin ako. Parang natigilan ang mga kaibigan ko na nakikiusyoso sa likuran ko. Bumagsak pa ang kinakain nilang isaw. Anak ko siya. Hindi ako makapaniwala. Tinitigan ko ang batang humakbang sa harapan ko. Nakangiti siya ng bahagya. Bilog ang kanyang mukha at may mga dimples, sobrang cute. Habang tinititigan ko siya, palihim din niya akong sinusuri. Sa kanyang mga mata, may pagtataka, pagkalito at pangangarap. Hoy! Hindi siya anak mo. Kanino pa ba siya? Akmang sasabihin ni Leah ito ng malakas, ngunit nang makita niya na medyo natatakot ang kanyang anak, tumigil siya. Humarap siya sa aking mga kaibigan at sinabi, pakibantayan muna siya, okay? Kukuha lang ako ng pagkain para sa kanya. Pagkatapos, umupo siya at hinaplos ang ulo ng bata. Kaunting usap lang si mama at papa. Dito ka lang kay Kuya Lito, okay? Kumain ka muna. Tumango ang bata. Totoo nga bang anak ko siya? Anong pangalan niya? Ilang taon na siya, tanong ko. Muling sumiklab ang galit ni Lee. Hindi siya anak mo. Kanino pa ba siya? Hoy! Pagkatapos nating maghiwalay, nagawa mo pa akong lokohin. Sabi ko gumamit ka ng kondom, pero sabi mo nakakaapekto ito sa pakiramdam at hindi mo mararamdaman ang pagmamahal ko. Kung ano-ano pa ang sinabi mo. Magsisisi ka raw habang buhay. Napakamot ako sa ulo ko. Totoo ngang ginawa ko iyon noong panahong iyon. Naghiwalay kami ng maayos, kaya nagkaroon kami ng isang huling gabi. Pagkatapos noon, hindi na kami nagkita. Nang kumalma si Leah, nagtanong ako, bakit hindi mo sinabi sa akin na nagbuntis ka? Anong gagawin ko kung sinabi ko sa iyo? Lilipad ka ba papunta sa akin, sagot niya. Wala na ang lolo ko, sabi ko. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, nalungkot pa rin ako nang maalala ko ang aking lolo. Halos siya ang nagpalaki sa akin. Mas malapit pa ako sa kanya, kaysa sa aking tunay na ama. Natigilan si Lee.
Nakilala niya ang aking lolo. Mabait siya at itinuring si Lee na parang apo rin niya. Madalas siyang magluto ng masarap para sa kanya. Kailan? Tanong niya. Noong spring pagkatapos mong umalis. Bigla na lang siyang namatay. Wala siyang sakit. Naghiwalay kami ni Leah dahil ayaw ng pamilya niya na mag-aral ako sa ibang bansa. Gusto nila na siya lang ang mag-aral doon. Huwag na nating pag-usapan ang malungkot na mga bagay. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa anak natin, sabi ko. Mula kay Leah, nalaman ko na ang pangalan ng aming anak ay Isay at 4 na taon na siya. Pagkatapos niyang umalis papuntang ibang bansa, nalaman niya na buntis siya. Sa una, hindi niya balak na ituloy ang pagbubuntis, ngunit hindi niya kayang gawin ito. Sa loob ng 4 na taon, nag-aral siya at inalagaan ang aming anak. Kahit na mahirap, masaya siya. Ang aming anak ay parang isang anghel. Malumanay akong nakinig sa kanya, at naisip ko ang mga paghihirap na pinagdaanan niya nang mag-isa sa ibang bansa, nag-aalaga ng aming anak at nag-aaral. Babawi ka pa ba sa ibang bansa? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Graduate na ako. Anong gagawin ko doon? Gusto ni Papa na tulungan ko siya sa negosyo niya. Alam ko na mayaman ang pamilya ni Lee, pero hindi ko alam kung ano ang negosyo nila. Simple lang ang pag-ibig namin noong college. Hindi kami nagtatanungan tungkol sa aming mga pamilya. Okay lang iyon, sabi ko. Tama. Bakit ka nga pala pumunta sa Maynila? Habang nagsasalita ako, lumingon ako sa karinderya. Nakita ko na lumingon din ang aming anak. Nagtama ang aming mga paningin. Ngumiti siya sa akin at lumabas ang kanyang mga dimples. Parang natunaw ang puso ko. Dinala ni Lee ang aming anak dito para makilala ko siya at para ipaubaya sa akin ang pagpapalaki sa kanya. Kahit ano pa man ang kanyang dahilan, alam ko na ako dapat ang magpalaki sa aking anak. Tumingin sa akin si Leah at kumagat sa kanyang labi. Sa wakas, sinabi niya, sa totoo lang, hindi pa alam ng mga magulang ko na nanganak ako. Kung bigla ko na lang silang ipakilala kay Isay, baka magulat sila. Baka hindi nila siya tanggapin at masaktan siya. Kaya gusto kong iwan muna si Isay sa iyo. Pwede bang ikaw muna ang mag-alaga sa kanya? Pagkatapos kong makausap ang mga magulang ko, babalikan ko siya. Hindi mo pa sinasabi sa kanila, gulat kong tanong. Ibig sabihin, lihim siyang nanganak sa ibang bansa. Paano ko sasabihin sa kanila? Kung malaman nila, baka pilitin nila akong ipalaglag ang bata, sagot niya. Huwag kang mag-alala. Tatay niya ako, kaya alagaan ko siya ng mabuti, pangako ko. Tumango si Lee. Alam niya ang pagkatao ko, kaya kampante siya. Kung hindi niya ako nagustuhan noon. Kamusta na ang buhay mo nitong mga nakaraang taon, tanong niya. Matapos naming pag-usapan ang aming anak, tinanong ako ni Leah tungkol sa aking buhay. Okay lang. Okay naman, sagot ko. Trabaho lang naman ako ng trabaho araw-araw. Mukhang okay ka naman. Ang taba-taba mo na, sabi niya. Baka hindi ka nag-ehersisyo. Dapat magpapayat ka. Alam mo ba na medyo disappointed si Isay kanina? Lagi niyang nakikita ang mga picture mo sa cellphone ko. Akala niya ikaw ang pinakagwapong prinsipe sa mundo. Masarap kumain si Isay. Naubos niya ang isang malaking bowl ng sinangag at punong-puno ang kanyang tiyan. Punong-puno rin ng kanin ang kanyang mukha. Natuwa siya at sinubukan niyang dilaan ang kanin sa kanyang ilong, ngunit hindi niya maabot. Natawa siya. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang kanyang mukha. Hindi siya umimik at tinitigan lang ako. Ngumiti siya sa akin at lumabas ang kanyang mga dimples. Salamat, Papa, sabi niya. Parang natigilan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sinipa ako ni Lee. Walang anuman, sagot ko. Kailangan ni Lee na sumakay ng bus mamayang gabi papuntang probinsya, kaya matapos naming kumain, inihatid namin siya sa bus terminal. Iniwan ni Lito ang kanyang sasakyan sa labas para makapag-usap kaming tatlo. Tuwang-tuwa si Isay. Hinahawakan niya ang kamay ni Lee sa kaliwa at ang kamay ko sa kanan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin. Parang tinitiyak niya na totoo ang lahat. Sa karinderya, kinuha ni Lee ang 2 maleta. Nang kukuha kami ng taxi. Hindi siya nagdala ng maleta dahil hindi niya alam kung tatanggapin ko si Isay.
Kung hindi, babalik na lang siya at ang kanyang anak sa probinsya. Dito ang mga damit at gamit ni Isay. Mainit dito sa Maynila. Hindi niya masusuot ang ilang damit dito. Mabilis lumaki ang mga bata. Baka maliit na ang mga damit niya, sabi ni Leah. Kaya kapag may oras ka, dalhin mo siyang bumili ng mga bagong damit. Araw-araw, dapat kang maglagay ng sunblock sa kanya. Bili ka rin ng damit para protektahan siya sa araw. Dapat siyang magsipilyo ng kanyang ngipin. Bawal siyang kumain ng maraming matatamis dahil masisira ang kanyang ngipin. Dapat ka ring magbasa ng kwento para sa kanya bago siya matulog. Alam kong nalulungkot si Leah, pero alam niya na ito na ang pinakamagandang opsyon dahil kailangan ni Isay ng isang ama. Kahit na medyo maingay si Leah, naramdaman ko ang kanyang pagmamahal para sa aming anak. Sa wakas, pumasok na si Leah sa terminal. 3 hakbang ang ginawa niya at lumingon siya. Kumaway siya sa amin. Paalam, Mama, sabi ni Isay habang kumakaway. Hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon. Hinawakan ko ang kamay ni Isay. Nagtama ang aming mga paningin ni Leah. Nakita ko pa rin ang nakaraan. Hihintayin kita, sabi ko. Tumango si Leah at lumakad papasok. Nang hindi ko na siya makita, yumuko ako kay Isay at sinabi, umuwi na tayo. Napansin ni Isay na may mali. Kanina lang ay masaya siya. Ngayon, punong-puno na ng luha ang kanyang mga mata. Huwag kang umiyak. May kailangan lang gawin si Mama. Babalikan ka niya, sabi ko. Seryoso ka ba? Hindi ka nagsisinungaling, tanong niya. Seryoso ako, sagot ko. Kinabukasan, sumikat ang araw. Nang imulat ko ang aking mga mata, tiningnan ko ang aking cellphone at nakita ko na malapit ng mag-alas 7. Papa, nasaan ka? Narinig ko ang boses ni Isay. Sa gulat ko, naalala ko na simula kahapon, isa na akong ama. Parang nanibago ako. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na, tanong ko. Isay ang pangalan ko. 4 na ako. Gusto ko ng bunny, ice cream, at ang best friend ko si Sophie, sagot niya. Lumingon ako sa kanya. Saan ako kukuha ng yaya? Baka kailangan kong kausapin ang mama ko, pero baka pagalitan ako ng papa ko. Anong problema? Bakit ka nakatulala? Tanong ni Isay sabay hila sa manggas ko. Magluluto ako ng almusal para sa iyo, sagot ko. Hindi pa ako sanay maging papa. Nakasuot siya ng isang malaking t-shirt na nagtatakip sa kanyang malaking tiyan. Diniin niya ang kanyang daliri sa aking tiyan. Papa, puro ka na lang kumakain ng karne. Hindi ka kumakain ng gulay, di ba? Tanong niya. Kumakain din ako ng gulay, sagot ko. Hindi pa ako sanay sa pag-ugali niya. Tiningnan ko ang aking tiyan. Hindi na ito kasing bilog ng dati. Hinawakan ko si Isay sa kamay. Napansin ko na nakatitig siya sa akin. Natakot siya. Huwag kang umiyak. Babalikan ka ni Papa. Gusto mo bang lumabas tayo? Tanong ko. Pagkatapos ng 10 minuto, tumigil na siya sa pag-iyak. Almusal na tayo. Pagkatapos, bibili tayo ng mga damit, sabi ko. Tiningnan ko ang maleta ni Isay. Mayroon siyang pasaporte at birth certificate. Kumuha ako ng 2 bowls ng pancit canton mula sa kusina. Pagkatapos, inilagay ko ito sa mesa. Umiiyak pa rin siya. Okay na. Kumain ka na, Isay, sabi ko. Hindi siya gumalaw. Hindi ka marunong gumamit ng chopsticks, tanong ko. Umiling siya. Hindi ka pa nagsisipilyo, tanong ko. Kinuha ko ang isang tissue at pinunasan ang kanyang ngipin. Tapos na. Kumain ka na. Tatawagan ko lang ang amo ko, sabi ko. Sinabi ko sa kanyang amo na hindi ako makakapasok sa trabaho. Pagkatapos, bumalik ako sa mesa. Nakita ko na kinukuha niya ang mga munggo mula sa aking pancit canton. Nahulog ang mga munggo. Anong problema? Bakit mo tinatapon ang mga pagkain, tanong ko. Hindi ka ba marunong gumamit ng chopsticks? Bibili kita ng kutsara. Hindi mo gusto ang munggo. Tinutulungan lang kita, sagot niya. Hindi ako kumakain ng munggo. Lagi kong iniiwan ang mga ito sa ilalim ng aking bowl. Baka sinabi ito ni Lee sa kanya. Naantig ang puso ko. Pagkatapos naming kumain, lumabas kami ng bahay. Nakayakap siya sa akin.
Papa, ang cute ng aso, sabi niya. Gusto ko rin ng aso. Ang laki ng baloon. Anong tawag dito? Pumunta kami sa mall. Bumili ako ng 4 na pares ng sapatos at 2 pares ng sandals. Mahigit 500 ang 2 pares ng sandalyas at mahigit 600 naman ang 2 pares ng sapatos. Dagdag pa ang 5 pares ng medyas na mahigit 40 bawat isa, umabot agad sa 1,500 ang nagastos ko. Nang makita ko ang presyo, napahinga ako ng malalim. Ang mahal pala ng mga gamit ng bata. Sobrang saya ni Isay sa kanyang mga bagong damit at sapatos. Tuwang-tuwa siyang nagtatatalon sa daan. Nang makalagpas kami sa isang tindahan ng laruan, hindi na talaga siya mapigilan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis na pagka-interes sa mga laruan sa loob ng salamin. Mabait naman si Isay, hindi siya humingi sa akin. Pero sa paraan niyang halos dumikit na ang mukha niya sa salamin, alam ko ang gusto niya. Paano ko siya matitiis? Kaya't pinasok ko siya sa tindahan at binilhan ng 2 manika. Paglabas namin, hawak ni Isay ang kamay ko at nagtatatalon. Dali, Papa, kain tayo, sabi niya. Gusto ko ng karne. Naku, pareho talaga sila, naisip ko. Pareho kaming mahilig sa karne. Nalimutan ko na ang mga bili ni Aling Lie. Umorder ako ng adobo para sa kanya. Sobrang nagustuhan ni Isay ito. Kahit maliit pa siya, 2 malalaking subo agad ang kinain niya. Gusto pa sana niya, pero pinigilan ko siya. Baka hindi niya kayanin. Sumunod naman siya. Pagkatapos, kumain pa siya ng kalahating bola-bola at kalahating escabeche. Sobrang busog niya. Pauwi na kami, tumatakbo si Isay sa unahan at pinahahabol ako. Sa makipot na daan na may mga puno sa magkabilang gilid, maririnig ang kanyang halakhak. Pagdating namin sa bahay, nagpahinga muna kami. Pagkatapos, lumabas ulit kami. Nag-leave ako sa trabaho. Buti na lang, mabait ang aming team lead. Kaya bukas, kailangan ko nang pumasok. Kailangan ko ring maghanap ng yaya para kay Isay. Kaya naisip ko agad ang daycare. Pagdating namin doon, sinabi ng matandang gwardya na malapit na ang bakasyon. Ilang araw na lang at wala ng klase. Kailangan pang maghintay hanggang sa susunod na semestre. At kailangan pa raw ng birth certificate, baptismal certificate, at record ng bakuna. Ang daming requirements. Kaya ang kailangan lang ay pera, di ba? Nang malaman ng gwardya ang sitwasyon ko, tinawag niya ako at sinabing may mga neighborhood daycare malapit doon. Hindi raw lahat ng bata ay nakakapasok sa magandang paaralan. Doon na lang daw ipinagkakatiwala ang mga anak nila. Pagkatapos kong magpasalamat sa gwardya, pinuntahan ko ang ilang daycare. Pero hindi ko talaga nagustuhan. Hindi maganda ang kapaligiran o kaya naman ay hindi maayos ang pagkain. Sa huli, naisip kong tawagan na lang si Mama. Baka pwede niyang bantayan muna si Isay. Baka pagalitan ako ni Papa, pero hindi naman niya ako papatayin, di ba? Sa wakas, nakakita ako ng isang daycare na tinatawag na huway-huway. Nang pumasok ako, nakita kong mga kabataang babae ang mga yaya doon. Mas maganda rin ang kapaligiran. Pero syempre, mas mahal din 400 bawat araw. Sa isang buwan, aabot sa 12,000. Mas mahal pa kaysa sa pagkuha ng sariling yaya. Pero sulit naman. Nagbayad ako ng 1,000,000 para sa membership card. Halos isang buwan ko na iyong sweldo. Pero pwede ko naman daw kunin ang pera anumang oras. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mahimbing pa ring natutulog si Isay. Hoy, gising na, Isay, sabi ko. Gusto ko pang matulog, sagot niya sabay talikod. Hindi na pwede. Kailangan na kitang dalhin sa daycare. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Ayon sa patakaran ng daycare, kailangan dalhin ang mga bata pagkatapos ng 7 oras at sunduin bago magnegatibo 7:00. Ganoon para magkasya sa schedule ng mga magulang. Pero ayaw makinig ni Isay. Nagtakik siya ng kumot. Kahit ayoko siyang gisingin, kailangan ko. Kaya't hinila ko siya. Sobrang disappointed niya. Ako na nga lang, sabi niya. Sabi ni Mama, ako na raw dapat magbihis. Huwag daw akong magpapatulong. Sige, bilisan mo na, sagot ko. Kakain na tayo. Nang marinig niya iyon, lumaki agad ang kanyang mga mata.
Mabilis siyang nagbihis at sumunod sa akin sa banyo. May sarili siyang sipilyo, toothpaste at baso. Siya pa raw ang pumili ng lahat ng iyon. Punong-puno ng toothpaste ang kanyang bibig. Tinwi niyang iluwa ito paitaas, pero bumagsak lang sa mukha niya. Natawa siya. Natawa rin ako. Sa isang araw na kasama ko siya, mas madalas pa akong tumawa kaysa sa buong nakaraang buwan. Sa wakas, natapos na rin siyang magsipilyo. Sumakay kami sa tricycle at pumunta sa paborito naming tapsihan. Umorder ako ng chicken siopaw at asado siopaw para kay Isay. May palaman itong masasarap na ube at munggo. Pagkatapos, umorder ako ng seafood soup. Umorder naman ako ng pork tapa para sa akin. Busog ka na, tanong ko. Busog na, sagot niya sabay tapik sa kanyang tiyan. Dahil hindi siya marunong gumamit ng chopsticks, gumamit na lang siya ng kamay. Punong-puno ng mantika ang kanyang mukha at mga kamay. Kumuha ako ng wet wipes para punasan siya. Inuusisan niya ang bag ko. Gusto niyang malaman kung ano ang laman nito. Sa bag na ito, mayroon lang akong pitaka, susi at cellphone. Mayroon ding mga membership card at discount card. Huwag kang tumingin, sabi ko. Tingnan ko lang, sagot niya. Hanggang sa pagbabayad ko, sinusundan pa rin niya ako. Malaki ang sikreto sa bag na ito. Hindi ito pwedeng makita ng mga bata. Binuhat ko siya. Nagalit siya at namula ang pisngi. Pero hindi niya ako pinansin. Ano kaya iyon? Ang galing naman. Papa, tikman mo. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Kumakain ako ng hangin, sagot niya. Nahawa ako sa kanya. Kumain din ako ng hangin. Tumatawa kaming dalawa habang dumadaan sa aming mga kapitbahay. Pagdating namin sa daycare, sinalubong kami ni Teacher Song. Uy, andyan na pala si Sir Peping at si Isay, sabi niya. Hello, Teacher Song, sagot ni Isay. Kailangan ko nang pumasok. Si Teacher Song na ang bahala sa iyo, okay? Nahihiya si Isay. Humakbang siya paatras at tumingala sa akin. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Kinailangan kong maging matatag. Umupo ako at sinabi sa kanya, kailangan nang pumasok ni Papa. Si Teacher Song na ang bahala sa iyo. Magpapakabait ka, okay? Dapat kumain ka ng maayos at matulog. Pagkatapos kong magtrabaho, susunduin kita. Hindi ka na ba talaga papasok? Tanong niya. Hindi pwede. Kung hindi ako papasok, wala tayong pera. Kung wala tayong pera, hindi tayo makakakain. Hindi niya naintindihan. Yumakap siya sa leg ko at nagsimulang umiyak. Ayaw niya akong iwan. Sir Peping, ako na ang bahala, sabi ni Teacher Song. Sinabi niya na hindi dapat umiyak ang mga bata. Dapat siyang sumunod. Mayroon daw magagandang libro at laruan sa loob. Magkakaroon daw siya ng maraming kaibigan. Mukhang pumayag na si Isay. Tinitigan niya ako. Totoo ba? Tanong niya. Totoo, sagot ko. Pagkatapos kong magtrabaho, susunduin kita. Ipapakita ko rin sa iyo ang bag ko. Malaki ang sikreto sa loob. Nag-isip si Isay. Inilabas niya ang kanyang pinky finger. Promise? Tanong niya. Promise, sagot ko. Nagpaalam ako kay Isay at tumalikod. Pagdating ko sa kanto, narinig ko siyang sumigaw. Papa, sunduin mo ako, ha? Susunduin kita, sagot ko. Hindi ako tumingin. Baka hindi ko kayaning umalis. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos. Hindi ako mapakali. Baka inaaway siya ng kanyang mga kaklase. Baka hindi maganda ang trato sa kanya ng mga teacher. Baka natatakot siya. Baka napahamak siya. Sa sobrang pag-aalala, halos hindi ako makapagtrabaho. Hoy, ba't ka tulala? Tanong ng aking team lead. Wala po. Salamat sa pag-leave kahapon. Kahit hindi ka nag-apply, pinayagan kita. Ngayon, kailangan mo nang tapusin ang iyong trabaho. Kailangan na ito ng Iki. Isa akong programmer sa isang mobile game company. Dahil malapit na ang piyesta ng senior, sobrang busy kami. Nang mag-ring ang aking cellphone, nagulat ako. Sobrang bilis ng oras. Pagtingin ko sa labas, gabi na. Wala na akong nakikita. Nagdikit na ang puso ko. Nakalimutan kong sunduin si Isay. Pagtingin ko sa aking cellphone,
Teacher Huwei-Huwei pala ang tumatawag. Sinagot ko agad. Hindi pa dumadating ang papa ko, sigaw ni Isay. Hindi pa ba siya tapos magtrabaho? Kung tapos na siya, bakit hindi niya ako sinusundo? Ayoko nang mag-isa dito. Natatakot ako. Umiyak ako. Kinuha ko ang aking bag at kumaripas ng takbo. Pinatakbo ko ang aking tricycle hanggang 6 na pubis. Gusto kong lumipad. Para siyang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko. Sa wakas, nakarating ako sa daycare. Pinunasan ko ang aking mga luha at pumasok. Sir Peping. Natigilan si Teacher Song. Nasaan si Isay, tanong ko. Nasa labas, sagot niya. Nasa labas si Isay, nakadikit ang kanyang mukha sa salamin. Isay, tawag ko. Lumingon siya. Papa. Tumatakbo siyang yumakap sa akin. Sobrang higpit ng kanyang yakap. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at sinabing, huwag kang umiyak. Andito na si Papa. Hindi na kita iiwan. Binuhat ko siya at lumingon kay Teacher Song. Paumanhin po, sabi ko. Huwag po kayong mag-alala, sagot niya. Tiningnan ko ang daycare. Sobrang tahimik na. Hindi na po papasok si Isay bukas. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Nagulat si Teacher Song. Pagkatapos, umiti siya. Sir, isa po kayong mabuting ama. Umiling ako. Ganito na lang, pumunta na lang kayo sa aming accounting sa umaga. Salamat po. Sir, hindi nga pala kayo niloloko ni Isay. Pagkatapos kong magpaalam kay Teacher Song, binuhat ko si Isay. Kumaway siya kay Teacher Song. Nang makapasok kami sa elevator, nagpakawala na ako ng malalim na hininga. Kumain ka ba ng mabuti? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Gumalaw lang siya. Baka hindi siya nakakain dahil nag-aalala siya. Maghahapunan tayo. Hindi na kita dadalhin sa daycare. Ako na ang magbabantay sa iyo. Okay ba iyon? Sagot niya. Pagdating namin sa bahay, kumain siya. Nagsimula siyang antukin. Hiniling niya sa akin na magkwento. Kinwento ko ang tungkol kay Kuneho. Hindi pa ako tapos, nakatulog na siya. Pinatay ko ang ilaw. Maraming tumatakbo sa isip ko. Hindi biro ang pag-aalaga ng bata. Bukas din kinabukasan ko nang kausapin si Isay tungkol sa future. Papa, gusto ko po ng ubi hopia, sigaw niya. Hindi ka ba gutom? Gutom po, pero hindi ka po papasok kaya kakain lang ako ng ubi hopia. Nahinto ako. Hindi niya pa rin malimutan ang mga sinabi ko sa kanya. Inangat ko ang mukha ni Isay. Magtatrabaho po ako para sa ating kinabukasan. Tumango si Isay. Naghanda ako ng almusal. Kinuha ni Isay ang ube hopia at kinain ito. Pumunta ako sa trabaho at tinapos ko kaagad ang lahat. Kinalikutan ko ng mabuti ang sitwasyon ko. Sa totoo lang, okay naman ang sweldo ko, pero sobrang haba ng oras ng trabaho. At parang walang patutunguhan ang kumpanya. Noon, wala akong pakialam. Pero ngayon, may anak na ako. Kailangan kong isipin ang kapakanan ni Isay. Kaya nagdesisyon akong mag-resign. Magpapahinga muna ako. Pagkatapos, baka maging freelance developer ako. Maraming paraan para kumita bilang programmer. Depende na lang sa kakayahan mo. Nang marinig ito ng masungit kong manager, hindi niya nagustuhan ang balita. Ang dami niyang sinabi. Buti na lang, nang sabihin kong hindi ako hihingi ng separation pay, tumahimik na siya. Umaga na nang matapos kong mag-turnover. Kaya't sumakay ako sa tricycle at umuwi. Pagdating namin sa bahay, binigyan ko ng tubig si Isay. Sobrang baguhan ko pa sa pagiging tatay. Hindi ko alam na dapat pala akong magdala ng tubig. Minsan, hindi mas healthy ang mga inumin na binibili sa labas. Sobrang init. Matagal na rin siyang hindi umiinom. Kaya't naubos niya ang isang malaking bote ng tubig. Papa, uhaw ako, sabi niya. Sabi ni Mama, huwag kang istorbohin kung nagtatrabaho ka. Nalungkot ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ganoong pagpapalaki kay Isay. Pero napakabait niya. Nagpahinga muna kami sa bahay. Pagkatapos, pumunta kami sa mall na malapit sa amin. Bukod sa pagkain, bumili ako ng sunblock, sombrero at bote ng tubig para sa kanya. Nakakita si Isay ng isang kiddie park.
Napatigil siya. Nang makita ko ang kanyang mga mata, hindi ko siya matitiis. Kaya pumasok kami. Sobrang saya ni Isay. Hindi siya mapigilan. Panay ang takbo, slide at talon niya. Habang nakaupo sa labas, napaisip ako. Hindi mapapalitan ng mga adulto ang mga kaibigan ng mga bata. Mas masaya si Isay sa piling ng iba. Kaya dapat siyang pumasok sa daycare. Kinuha ko ang aking cellphone. Tatawagan ko si Mama para makapag-apply na siya ng birth certificate. Uy, busy ka yata. Bakit mo ako tinatawagan? Bungad agad ni Mama. Ma, mahal kita, sabi ko. Sus, sabihin mo na. Wala akong pera. Hindi ako humihingi ng pera. Sinabi ko lang na mahal kita. Ano bang kailangan mo? Ano na namang ginawa mo? Ano ba naman kayo, Ma? Anak niyo rin naman ako. Sabihin mo na. Ma, may anak na po ako. Ano? Ulitin mo nga. Ma, may anak na nga po ako. Ang laki-laki na ng problema mo, ngayon mo lang sinabi sa akin. Ilang kilo siya? Saan siya ipinanganak? Kailangan ba naming pumunta dyan? Mga 35 kilo po, sagot ko. Tinantiya ko lang ang bigat ni Isay. Maganda iyan. Mabigat. Ibig sabihin, healthy. Iyong-iyo ba iyan? Baka pinagluloko ka lang. Hoy! Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita kay Papa para pagpapaluin ka. Ma, nagbibiro lang ako. 4 na taon na po siya. Hindi siya sumagot. Ma! Hindi ako naniniwala. Ano ba kayo? Para kayong gago. Pinatay niya ang cellphone. Binuwisit siguro ako ni Mama. Tumawag ako sa kanya gamit ang messenger. Ma, hindi ka ba naniniwala sa akin? Anak niyo rin naman ako, ah. Tigil-tigilan mo ako. Gusto kong makita ang apo ko. Kinuha ko si Isay. Isay, halika rito, sabi ko. Tumakbo si Isay sa akin. Ano po, tanong niya. Tiningnan ni Mama si Isay. Uy, ang cute-cute naman nito. Hello, apo. Ikaw si Isay, di ba? Anak ka ni Papa? Hello po. Ako po si Isay. Ako po ang baby ni Papa. Kumaway si Isay. Cute-cute naman. Gusto kitang makita. Ano ba kayo? Huwag mo ngang takpan ang apo ko. Pakaingatan mo ang apo ko, kung hindi, lagot ka sa akin. Ma, huwag mo na akong sermonan. Gusto ko lang magtanong. Ano na naman iyan? Ma, sa ibang bansa po ipinanganak si Isay. Paano kaya siya makakapasok sa school? Alam ko iyan. Kaya nga ginulo ang buhay ko, eh. Magkasama ba kayo ni Lee? Nag-isip ako. Ma, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi niya na kailangang mag-alala. Hay naku. Ang gulo mo. O siya, magluto na ako. Kailangan nang umalis ng papa mo. Pinatay niya ang cellphone. Nakinig ako. Wala na siyang sinabi. Tatawag na sana ako nang tumawag siya. Hoy! Nasa labas na kami. Saan kayo? Ma! Baka matagal pa kami bago makauwi. Kailangan mong bisitahin ang apo mo. Naghihintay na kami. Kailangan kong sundin si Mama. Hindi ako pwedeng tumanggi.